Galit na galit daw si Admiral mga kababayan kay dating Pangulong Duterte nung hindi ito napagbigyan sa kanilang kahilingan nung presidente pa si Tatay Digong. Humingi daw kasi ng pabor itong mga bangag mga kababayan at tinanggihan ni Pangulong Duterte at ayun, nagtanim daw ng sama ng loob mga kababayan. Kaya ngayon si dating Pangulong Duterte ay kanilang ginagantihan. Yan po ang kwento ni Roque mga kababayan ha, panoorin niyo po. Mabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Lisa Araneta, Admiral? galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Buti nga, kung naitalaga mga kababayan masasali sa kapalpakan si Tatay Digong. Pero mabuti na rin sana iyon mga kababayan dahil para malaman natin kung ano ang abilidad nito si Da Junior mga kababayan dahil siguradong magkakalat yan Di ba nung umupo siya bilang Agriculture Secretary mga kababayan, lumaganap ang smuggling sa agricultural products. At hindi po nila iyan maitatanggi dahil si Super Ate na mismo ang nagsabi nagpatawag pa nga ng hearing sa Amy Marcos mga kababayan sa ismagulan ng agricultural products nung si BBM pa ang Agriculture Secretary. Kaya pala kating-kating mga kababayan, talaga ang kanyang sarili. I will appoint myself as the Agriculture Secretary, Diyos mio. Ikaw na nga presidente, ikaw pang secretary sa sarili mo. Ayun, nag-resign. Dahil yun daw ang kanyang pangarap mga kababayan na kung saan, kung kailan siya naging secretary, pumutok din ang issue ng smuggling sa agricultural products. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa character. Alam niyang bulok ang hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. Hindi itinalaga ni PRRD mga kababayan. Kaya nagwala daw ang mga admiral. Nagkabasagan ng baso. Yan ba, Roque? At kaming dalawa ni Inday Sara hanggang ngayon walang sinabi kundi, anong sinabi ko sa inyong dalawa? In fairness, hindi na sinasabi yun. Napagod na siya. Nagpabudol kayo pati kami nabudol tuloy. Ulit na, anong sinabi ko sa inyong dalawa? I told you so. I told you so. Sorry na nga po, budol na nga, Sana tumakbo yun si Bongo at saka si Bato. At least mayroong option ang mga tao mga kababayan. Wala tayong option The second mga kababayan ay si Lutang, Lenny na. Ayaw din natin kay Isko dahil inaway si Tatay Digong. Lalong-lalo na kay Pacquiao. Pati kay Lacson. Tinitira si dating Pangulong Duterte niyan Guilty na nga as charged, okay? In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ng kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture nung panahon. Yan pala ang hinanakit ng mga ngagba. Inakuha nyo na Nung naging presidente, ginawang secretary ang kanyang sarili. Bakit ka nag-resign? Magre-resign na ako. Saan ko to isasubmit? Saan ko to isasubmit ang resignation ko? Ay, akin lang din pala dahil ako ang presidente. Diyos me. Presidente Duterte. Anong kabangagan? Mantakin nyo, kung tinalaga siyang, kung inappoint siya ng Secretary of Agriculture ni Presidente Duterte, di lahat ng problema natin ngayon, naging problema natin ng panahon ni Duterte. Nakita sana natin ang abilidad, sayang. Nakita niyo naman estilo ni Duterte. Nung tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Yan talaga ang napakagandang ugali ni Tatay Digong mga kababayan, Hine-head to head ang problema ng bayan. Facing the problem by its horn. Yung sungay. Hindi kagaya ngayon. Iwas ng iwas mga kababayan sa mga problema ng bayan. Sa halip na harapin, gagawa ng ibang issue para malihis ang usapan. Tinawagan ko, abay ng kinuha ng telepono, sabi niya, utang! Ilawas mo ang aking bigas. Papatayin. Di lumabas ang bigas. Tinawagan ang mga traders mga kababayan dahil sila ang naglalaro dyan mga kababayan sa supply ng bigas. Hindi kagaya ngayon. Anong ginagawa ni BBM? Sa mga speeches niya mga kababayan, ang ating naririnig lang, nakakaawa na ang ating mga kababayang Pilipino. Ganyan na lang mga kababayan. Wala ka bang magagawa ikaw ang presidente? Hanggang awa ka na lang ba? Tumilos ka! Samantakin nyo. At tuwing mga kababayan nag-angkat na ng napakaraming bigas. Sa makatuwid, pinababaan na nga ang import fee. Yung tax mga kababayan na sana napupunta dito sa panggastos natin sa gobyerno. Hindi pa rin bumaba ang presyo ng bigas. Ang nakinabang lang ay yung mga importer ng bigas mga kababayan ng mga oligarchs.
Nabawasan ang kanilang binabayad na tax. Tapos hindi pa rin bumaba ang presyo ng bigas. Diyos mio. Tapos, ang masasabi lang ng gobyerno, kawawa na ang ating mga Pilipino, kababayan, nagugutom, bigyan ng ayuda. Kung si Junior nakaupo, la 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 la, tumataas ang presyo ng bigas, la 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 la. Hindi naman ang nangyari ngayon. Wawa sila. Kawawa. Hanggang kawawa na lang ba? Di makabili ng bigas. Mayaman kami. Dami namin nakaw ng tatay ko. At dami namin kita. Lalong hindi ka makakauwi niyan, Roque. Pakialam namin sa mga nagugutom na mga Pilipino. Hindi po humingi ng asylum si Tatay Digong. In fact, ang pinagsisisihan ko, bakit lumihis ang topic, Roque? Wala ako dun sa Hong Kong. Dahil kung ako'y nasa Hong Kong, napunta sa asylum. Hindi ko siya papayagang umuwi hanggang hindi kami nakakasampa ng kaso sa petisyon Supreme Court na merong certiorari. Ang nangyari kasi umuwi, ayan. Ang problema mga kababayan, ang tagal ng desisyon ng Supreme Court. Hanggang ngayon mga kababayan, yung final ng ninabaste, nila Kitty, mga anak ni dating Pangulong Duterte, sa Supreme Court, wala pa rin desisyon. Wala nang panahon para magsampa ng mga kaso. Paano kung gagawin nilang moot and academic? Ay nako, wala na talaga mga kababayan. Kapag kontrolado na ng mga bangag ang Supreme Court, we are in a full dictatorship na. Wala na tayong pag-asa. Yan nga ang sinasabi ni Sara Kung mayroon pa tayong bansa sa 2028, lahat hawak na sa liig. Kaso na unang-unang naisampa, 4:27 of that day na siya ay pinigil sa airport. Hanggang 4:30 lang ang pagtanggap ng mga petisyon. Ako po, yung petisyon natin na matagal nang Diba? Pati yung mga abogado mga kababayan na magpapapirma lang para isubmit sa Supreme Court, ayaw papasukin o diniprive mga kababayan ng abogado si PRRD. Yung tuloy mga kababayan, hindi na nahabol. Kung nahabol man, baka the following day na nila aasikasuhin. Handa, ang problema, nagpalit-palit ng signatory. Akala ko, si Tatay Digong pipirma. So, ready na siya. Kaso, may napirmahan na palang ipalit si Tatay Digong, no? So, hindi na pa pwede. Naghagilap kami. Pwede namang maanak. Tapos, nagpalit-palit sila kasi nga, wala naman sila dun sa area, no? Una, si VP Sara, tapos si Kong Pulong, tapos si VP Sara, tapos si Kong Pulong finally. At tinakbo pa namin sa Muntinlupa para kunin ang pirma ni Kong Pulong. Kaya, kinabukasan na file. At syempre, nawala ng presidente. Anyway, makikita nyo naman talaga na pinagplanuhan nila ang abduction ng presidente. Umamin si John Vic Remulian yan, mga kababayan, and then doon sa Senate hearing, biglang kambyo ang, ano ba to si John Vic? Binaliktad ang kanyang mga sinabi. Talagang hindi nila pinatagal. Tapos, mayroon pang binitawang fake news, mga kababayan, na 30,000 daw ang biniktima ni Duterte sa kanyang war on drugs. Gayong ang sa ICC, 43. At sinakay na sa aeroplano at maraming beses ko na sinasabi, yan po illegal at yan po ay madidesisyonan ng ICC. Siguro po, isang beses pa, i-discuss natin kung ang pagiging illegal ng pag-aresto, yan ba'y sapat para mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Bagamat nagkaroon na tayo ng ganyang broadcast. Okay? Now, finally, ano bang ibig sabihin ni Inday Sara nung sabi niya na yung nasa Hong Kong na nagpupumilit siya umuwi at ang sabi ni Inday Sara baka ikaw Ninay Aquino. Ninay Aquino. Hindi yun sa Hong Kong, sa Netherlands. Sa Netherlands yan. Si Miss Tapia, madali lang man yung intindihin mga kababayan. Ando na ang explanation ni VP Sara Duterte. Matutulad ka ni Ninoy Aquino na mapapas lang pag-uwi. Period! Yan lang! Etong si Claire Castro mga kababayan kung ano-ano nang pinagsasabi. Twisting here, twisting there, pilipit here, pilipit there. Iniiba ang naratiba mga kababayan para makapag-intriga. Kilala niyo na si Miss Tapia, no? Miss Tapia pala. Miss Tapia. Si Roque na sabi ha? Sinong presidente dahil wala naman daw maraming pinapatay. Malayong-malayo si Ninoy. Si Tatay Digong ang totoong bayani. Yan si Ninoy Aquino, Herodes. Hero Herodes. Si Ninoy Aquino, nako. Inyo na yan, Tapia. Hindi ko alam po kung anong background ni Miss Tapia. No? Pero ang dating presidente, Duterte po, kasama kanyang nanay, sila po talaga ay naging malakori. Or malakori nung Anti-Marcos Revolution. Dahil alam naman natin talaga na sobrang pagmamalabis ng Marcos Sr. Talaga. Kaya nga po, hindi nasuportahan ni Presidente Duterte itong si Marcos Jr. dahil alam niya may genetic predisposition niyan para pagiging may lahi na diktador at pagnanakaw. Diba? Kaya never niyang kinonsider na suportahan niya si
Marcos Jr. Ano bang itsura nitong So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.